Good morning! Welcome back to my channel. So ngayon po gagawa tayo ng cathedral window. So ito po yung mga jelly na gagamitin ko. Iba't ibang flavor po ng jelly. Then ito naman po yung ilalagay ko sa cream. Yan. Condensed milk, isang ibap, saka Nestle cream. Ayan, at mag-start na po tayo. So same procedure lang po sa bawat kulay ang gagawin natin. So 3 cups po every flavor, 3 cups ng water, 1/2 cup ng sugar, at saka isang pack ng gelatin. Ito po, kulay violet, nilagyan ko siya ng ube flavor. Para naman po meron akong iba-ibang flavor na malalasahan sa aking cathedral window jelly. So, actually po ito yung first time na gumawa ako ng ganitong dessert. So, napag-alaman ko masarap pala to. Kasi bawat nguya mo, bawat kagat mo, iba yung malalasahan mo. So, ayan na yung 1/2 cup na sugar. So, yun, mga 10 minutes lang po nakulo. Yung iba ko nga 5 minutes lang ay okay na kasi concentrated naman siya sa jelly. At saka, ano naman siya, madali lang siyang mabuo. Ayan, fast forward na tayo para hindi tayo maging masyadong matagal sa paggawa natin ng bawat kulay ng mga jelly. So ayan, pag ganyan na po, medyo ano-ano na. Pag ipinatak mo sa isang lagayan at natuyo agad, pwede na yan. So salin na natin sa mga pagpapatuyuan natin na mga molder. Ayan, dalawa-dalawang box bawat isang kulay. So, proceed naman na tayo sa next color. 3 cups ulit ng tubig, isang pakete ng Mr. Gulaman, at 1/2 cup na asukal. So, pwede naman ditong hindi white sugar. Kung ang available mo dyan ay di kulay na sugar, pwede rin namang wash, pwede rin. Kasi, anyway, ito naman ay mga dikulay naman. So, dito sa dilaw, maglalagay po ako ng mango flavor na McCormick para mas, kasi kulay yellow lang kasi itong Mr. Gulaman. Kaya lalagyan ko siya ng mango flavor para meron akong malalasahang ibang lasa. Lasang mangga dito sa jelly na to, na kulay na to. Diba? So, bawat kulay po, again, ay same procedure lang. So, ito pong mga ganito, pwede itong panghanda sa kahit anong okasyon. May birthday, kagaya ngayon, nagpasko at New Year, mga birthdays, anniversaries, at lalong-lalo na po, pwede nyo po itong pangnegosyo. Ilagay nyo lang sa maliliit na lagayan. Ako, patok na patok ito sa mga bata. Basta maliit lang na lagayan, yung afford mabili ng bata. So, pwede nyo po itong ipang negosyo. Mag-costing na lang kayo para siguradong may kikitain kayo. So, ganun naman tayo lagi pag pang negosyo, kailangan always magko-costing tayo. So, yun. Tapos na agad tayo sa yellow. Salin natin sa paglalagyan natin sa pagpapatuyuan natin. So, yun. Proceed na tayo sa next color. So, this time, ang gagawin naman natin ay buko pandan flavor. Pero lalagyan ko pa rin siya ng McCormick na pandan flavor para masarap. Mas lalong lasang-lasa ang kanyang buko pandan. So, naririnig nyo yung pusa ko? Okay lang yan. Huwag nyo lang pansinin yung pusa na yan. Yung pusa ko na always nagmimiyaw. Siguro good luck sa mga food vlogger itong pusa na to kasi meron akong kilalang food vlogger na may alagang pusa. Ang laki-laki ng views niya sa ng subscriber. So, ako biglang may pusa din ako dito. Ayun, tapos na tayo sa
kulay green at isasalin na naman natin sa lagayan. So yung mga nauna nating kulay kanina ay halos tuyo na sila. Tuyo na sila at ready na silang i-slice. So yun, dito naman tayo sa last color natin ay kulay red. Pero wala ako ditong ibang pang flavor kaya color red na lang talaga siya. Yan, ang ganda ng kulay red, ang ganda ng kulay niya. Wala tong flavor. Mr. Gulaman lang talaga siya na kulay red. So ang ginagawa ko po diyan, wala pa po yan na apoy. Wala pa muna siyang apoy, tinutunaw ko muna lahat bago ko siya ini bago ko ino-on yung kalan. Wala nga palang apoy to kasi electric pala to. So yun, napakadali lang naman po nito, medyo matagal lang talaga kasi syempre apat na kulay yung gagawin mo. Pero kung gusto mo dalawang kulay lang yung cathedral window mo, tatlong kulay lang, pwede naman po yun. Para hindi ka masyadong Saka mabilis lang naman po itong pagpapakulo nitong mga ganito. Mga gelatin, mabilis lang naman. Sa akin parang 10 minutes lang every kulay. So yun. Tapos na naman po tayo sa kulay red. So isasalin na natin sa ating mga molder na pagpapatuyuan. Ayan. At lahat po ito ay papatigasin muna natin bago i-slice. So ngayon proceed na po tayo sa pag-slice. So ganyan lang, forward na to. I-slice natin yung apat na kulay na nagawa natin. Alam niyo po, sobra-sobra itong gelatin na nagawa ko. Marami pa akong gelatin doon na na nasobra. Kasi yung ginawa ko po ay 2 loaf bread lang saka isang heart. Ang ganda ng color nito, mga napaka-attractive. Kaya patok talaga to sa mga bata. Lalo na ngayon magsa-summer na. Perfect po itong negosyo ngayong summer, mga ganito. Mga jelly-jelly na ganito. So ilalagay nyo lang sila sa maliliit na lagayan. Hindi sa ganito. Ayan, arrange lang bago natin gagawin yung kasi madali siyang mabuo. Kaya dapat bago natin gawin itong cream, itong isasabaw natin. So, dalawa po ang ginamit kong kulay puting Mr. Gulaman dyan. Then, maglalagay po tayo ng tubig. 3 cups po ng water ang ilinagay ko rin. So, tunawin muna yung gelatin. Wala pa po yan, apoy. Di ko pa na-turn on yung kalan. 2 cups po ng sugar yung inilagay ko. Lagay ko na rin po yung evap. Pwede mo pong dagdagan yung evap na yan. Kung medyo may extra kang evap pa dyan, pwede mo rin siyang dagdagan. So, sa akin po, isang lata lang ng evap. Saka isang Nestle cream na all-purpose cream. Isang puno rin dyan. Di ko po yan nilagay sa chiller. Ganyan lang, yung pagkabili, yun na siya. Then, maglalagay po ako ng isang lata ng condensed milk. Ang gamit po ay Daisy. So, pero any brand naman po ay pwede mong gamitin. Yung gamit ko Daisy. 37 pesos lang kasi yan, medyo mura. Mas mura nga sana pag cowbell kasi wala akong nakita doon. So, yun na po. I-turn on ko na yung kalan kasi nandito na siya lahat ng ingredients. So, pagkulo po, mga 4 minutes, nilagay ko na kaagad. 4 to 5 minutes, nilagay ko na kaagad. Pwede na siya.
So, hindi ko po siya tinitigilan ng paghalo kasi para hindi magbuo-buo yung gelatin. Baka magbuo-buo ulit siya. So, ngayon po ready na siya. At ilalagay na natin ito doon sa ni-ready natin kanina. Ayan. So, kailangan walang mga bakante-bakante para maganda po yung itsura ng inyong cathedral window. Kailangan din hindi na ganun kainit. So, itong ang akin medyo mainit pa yan kaya medyo nagkukulay-kulay siya kasi medyo mainit pa siya. Kasi natatakot ako baka mabuo. So, halu-haluin nyo lang lagi abang hindi nyo pa nailalagay. So, ayan, kung nakikita nyo, medyo nagkukulay-kulay yan kasi mainit pa talaga itong cream ko. Itong gatas, ay, mixture ng mga cream. Mainit pa siya kaya medyo kumukulay-kulay siya. Pero mamaya okay naman siya. So, may choice po kayo kung lagyan nyo pa ng ganyan sa ilalim. Kasi babaliktarin nyo yan mamaya. Bali, iyan, magiging ilalim na yan. So, ang magiging ibabaw, yung nasa ilalim. So, ako po kasi, marami ko masyadong, nagawang gelatin, kaya dinamihan ko na rin yung nilagay ko dito. Kaya marami talaga siya. Abundance tayo sa gelatin ngayon. Kaya po ganito yung naisip kong gawin kasi favorite ng anak ko to, ng bunso kong anak na 5 years old. Favorite niya talaga yung mga gelatin, mga jelly-jelly ganyan. So yan ang favorite niyang mga dessert. Kaya po ako nag-arrive sa nasabi ko sa inyo, patok sa mga bata ito. Kasi yung anak ko po mahirap pakainin pero favorite niya talaga yung mga ganito. Kaya pwedeng-pwede nyo tong pang negosyo. Ganyan lang yung ginawa ko kaya marami pa po akong natira. So, ni-chill ko po siya ng 3 hours. So, ganyan na po yung kanyang finished product. Napakaganda po talaga ng itsura ng ating cathedral window. Nakakaakit po siya tingnan. Ayan siya. Nakakaakit siyang tingnan. Kaya sabi ko sa inyo, patok na pang negosyo sa mga bata ito. Itong ganito.